Mas mababang sulfur dioxide emission na itala ng PHIVOLCS sa Bulkang Taal. Samantala, Code White Alert ng DOH, inalis na. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Habang nagliliwanag at tumataas ang sikat ng araw, mas nababanaag pa ang porma ng Bulkang Taal. Sa bulletin ng PHIVOLCS, bumaba na sa mahigit 2,300 tons na sulfur dioxide ang pinakawala ng bulkan mula sa 2,700 na tonelada sa nakaraang monitoring. Matagal-tagal ding hindi nakapagtinda ng mga ihaw-ihaw si Marisa dahil sa ilang araw na pagbubuga ng asupre ng Taal. Bali 5 days din po kami hindi nakapagtinda. Medyo nalalanghap namin. Delikado rin sa pagkain. Tanaw lang din sa bahay niya ang bulkan kaya palaging nakaalerto sa nagiging aktibidad nito. Lagi rin naman kami pinapaalalahanan ng mga dapat gawin. At saka kung saan pwedeng pumunta. Walang volcanic earthquakes ang naitala ng ahensya sa 5 magkakasunod na araw. Pero hindi raw ito nangangahulugan na ligtas ng pasyala ng bulkan. Nasa alert level 1 pa rin ang Taal. Usually habang umaakyat yung magma natin pataas, binabasag niyo yung mga bato. And this time wala pa po tayong nagigitang wala tayong na-record ng earthquake, so ibig sabihin wala tayong magma na umaakyat. Nagmo-monitor pa rin ang mga otoridad sa lagay ng Taal. Lifted na rin ang anunsyong Code White Alert ng DOH sa Calabarzon Region na umiral mula September 21 hanggang 24, 2023. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.